Welcome to K-Catalog, your Taglish Korean compilation. KIIP Level 1 Unit 12, nasa second part na tayo ng ating vocabulary and grammar. So, dito muna tayo sa vocabulary. Sabi, hyuga te 어디에 갈 거예요? So, hyuga is vacation. So, if nag-work ka, vacation leave. Tapos, kapag estudyante ka naman, or nag-aaral ka pa, ito yung iyong mga summer vacation, winter vacation, ayan. So, te. So, during or when. Yan. So, kapag vacation mo daw, 어디에 갈 거예요? Where will you go? Saan ka pupunta? 거기에서, there, doon daw sa pupuntahan mo. 뭐 할 거예요? What will you do there? Okay? 이야기해보세요. Let's discuss. So, ito, 바다 is ocean. 다gat. 수영을 하다, to swim. 배를 타다, ride a boat. 바다 낚시를 하다. Ito naman ay to fish. Yan, mangisda. And then, san. San is mountain. Yan, kabundukan. 등산을 하다. Ibig sabihin nito is to hike. Or sa Tagalog, mamundok, amakyat ng bundok. 캠핑을 하다. So, mag-camping daw. And then, 꽃 구경을 하다, to see flowers or pagmasdan yung mga bulaklak. Yan. Halimbawa, nasa park ka, tingin-tingin ka lang ng bulaklak doon. Yan. So, next, so again, we have 놀이공원. So, that's amusement park. 동물을 구경하다. So, 구경하다 again is to see or magmasid-masid ka. Ano naman yung pagmamasdan mo ngayon? Yung mga iba't ibang klase ng hayop daw. So, punta ka sa zoo, and then mag-sightseeing ka ng mga hayop doon. Next, 놀이기구를 타다. So, 놀이기구, ito yung mga rides sa amusement park. Okay, again, tada is to ride. So, ibig sabihin, to ride rides. Paulit-ulit. Pero syempre sa Tagalog, ito yung mga pagsakay mo ng Ferris wheel, Viking, roller coaster, yan. And then, bulkot 놀이를 보다. 보다, to see or to watch. Ano yung papanoorin mo? bulkot 놀이. So, bulkot 놀이 is yung fireworks. Okay? Yan. And then, gohyang. Again, gohyang is yung hometown. Pinagmulan mong lugar. 고향 친구들을 만나다. So, to meet yung iyong mga hometown friends or mga childhood friends. Ayan. 부모님을 만나다. To meet your parents. So, halimbawa, mga dito, OFW or mga asawa ng Koreans. Ayan. So, pagbalik nyo sa Pilipinas, ayan, may mamimit nyo ulit yung iyong mga magulang. Then, 고향 음식을 먹다. So, 먹다 to eat. 고향 음식, yung iyong pagkain kinalakhan. So, sabi, 여러분은 휴가 때 어디에 갈 거예요? How about you on your vacation? Okay, you, 당신은, 여러분은, yan. 어디에 갈 거예요? Where will you go on your vacation? 거기에서 뭐 할 거예요? What will you do there? So, sabi niya, example question. 휴가 때 어디에 갈 거예요? Sagot niya, 휴가 때 바다에 갈 거예요. Sa bakasyon ko, punta ako ng dagat, tabing dagat. 거기에서 뭐 할 거예요? What are you going to do there? Or what will you do there? Anong gagawin mo doon? 바다에서 수영을 할 거예요. Mag-swimming malamang. Mag-swimming ako sa dagat. Ayan. Okay. So, again, pag after nung place, you add eso, and then add yung iyong action. Okay? Or yung verb. Tapos, naka-present tense. Kasi nga, hindi pa siya nangyayari. So, try nating mag-practice. So, kunwari, ako yung tinanong. 휴가 때 어디에 갈 거예요? So, sasagot ko, 휴가 때, sa bakasyon ko, punta ako syempre sa aking hometown. So, sa Pilipinas. So, pwede kong sabihin goyang에 or Pilipine kung gusto kong specific. So, sabihin ko Philippines. So, Pilipine 갈 거예요. Okay? So, dito, bakit? Lang yung nilagay ko. Okay? Kasi ang idudugtong ko is gada. So, you have to remember na pag ang ginamit mo, si gada, oda, and danida, yan.
So, ang lalagay mo lang sa tabi ng iyong noun or pangalan ng lugar is e. Kapag itong tatlong action word na to ang idudugtong mo na action. Okay? Pero pag iba, hindi itong tatlo, eso. Yan. So, hyugate Pilipine 갈 거예요. So, mapapansin nyo yan palagi kapag gal koyeyo, kapag gayo, danyoyo, wayo, or gada o dadanida yung ginamit. Ang nasa tabi ng pangalan ng lugar is e lang. Yan. So, dito, next, 거기에서 뭐 할 거예요? So, anong gagawin ko daw sa Pilipinas? So, syempre, 가족을 Pilipin에서. So, gagayahin ko yung format niya, no? Binanggit niya yung lugar. So, ako din, burahin natin yung walang space. So, dito, Pilipin에서. So, hindi na gada or danida yung gagamitin ko, kaya eso yung dinikit ko sa name nung lugar. Tapos, ano na yung action ko? 가족, family, 가족을, so, 을 and rul object particle, dinagdag ko. Tapos, yung pinaka-action, 만나다. So, gagawin ko siyang future. Okay, future form. 만날 거예요. Yan. So, from the word 만나다, tinanggal ko si da, and then, walang batchim si 만나, kaya real 거예요 yung nilagay ko. So, again, 휴가때 필리핀에 갈 거예요. 필리핀에서 가족을 만날 거예요. So, try nyo din gumawa. So, pag, again, nahihirapan kayo, tingnan nyo lang maigi paano yung pagkakagawa or pagkakabuild ng sentence. So, pwede nyo yung gayahin and then papalitan nyo lang ng bahagya yung mga pangalan ng lugar or yung action na gagawin. Then, makakagawa na kayo ng ganitong simpleng sentence. Okay, next. And ang grammar natin for this time is yung dongsa, verb, or adjective, yung plus go. So, yung go dito, sabi is nayol. So, ano yung nayol? Nayol means list. So, ibig sabihin, kapag may list daw ng verb or adjective. So, tingnan natin. Sabi dyan, 두 가지 이상의 일을 연결해서 말할 때 사용해요. So, used to express 두 가지 이상. So, two or more. Okay? Or more than two. Ano yung gaji? Kind. Okay? Dalawa o higit pang klase ng 일을 or bagay. 연결해서 na may connection sa bawat isa. Okay? So, sa madaling sabi, it is used when connecting two or more things. Okay? So, sa Tagalog, pinagdidikit natin yung dalawang bagay na gusto nating sabihin sa loob ng isang pangungusap. Okay, so meron tayong tinatawag 'di ba na conjunction sa English. So ito yung mga pangdugtong natin, 'di ba? So ano yung mga meron dito? And or but, pero dito yung go dito simply means and. Ayan. So dinudugtong natin yung dalawang magkaibang bagay sa loob ng isang sentence. So tingnan natin yung examples natin. 사비 niya, Angela 씨, 이번 휴가에 뭐 할 거예요? Miss Angela, this vacation, what will you do? Anong gagawin mo itong darating na bakasyon or rest day mo? Sabi niya, 산에서 등산도 하고 캠핑도 할 거예요. Sabi niya, sa bundok, ayan, mag-hike ako sa bundok and magka-camping din ako. Yun yung sabi niya, no? So, I will do hiking and will camp. Ayan. Tapos, dito, sabi ni Ga, 주말에 보통 뭐 해요? What do you usually do on weekends? Anong madalas na ginagawa mo kapag weekends? Sagot ni Na, 저는 장도 보고 운동도 해요. Ako, namimili ako and nag-exercise din. Excuse me. So, ayun, no? Tingnan natin. Ano yung pinagdugtong niya dito? Yung hiking, yan. Yung action ng pag-hike at saka pag-camp. Okay? Or camping. Tapos, dito naman, pinagdugtong niya or pinag-isa niya yung pamimili niya. Okay? Pamimili and yung pag-exercise. So, another one.
한국어 공부는 어때요? How's the Korean language? How's studying Korean language? Ayan, kamusta daw yung pag-aaral ng Korean language? And then, sumagot siya, 한국어 공부는 쉽고 재밌습니다. So, pinagdugtong niya pinag-connect niya si 쉽다, which means easy. And then, yung 재밌다 is fun or interesting. Okay? Ayan. So, di ba meron tayong usually sa mga nagdaang lessons natin, pag gumagawa tayo ng sentence, yung kasunod na sentence natin usually dinadagdagan or start with gurigu. Ayan. So, pwede natin isipin na yung gurigu is dinugtong na agad natin para hindi na dalawa yung sentence. Isa na lang. Okay? So, yan. Pwede kasing, for example, ito, 등산도 하고 캠핑도 할 거예요. So, pwede niyang sabihin dyan na 산에서 등산을 해요. 그리고 캠핑도 할 거예요. Yun. Pero dahil ayaw niya ng mahaba yung sinasabi, pinag-isa niya na lang. So, pinagdugtong niya si hiking at saka si camping. Kasi pareho niya namang gagawin. So, 등산도 하고 캠핑도 할 거예요. Yan. So, yung ating grammar for this, madali lang yung rule niya. Wala siyang, hindi mo kailangan i-consider if may batchim or wala. You simply add go. Okay, so remove mo muna si da from the basic form. And then, simply add go. 먹고, 맛있고, 가고, 크고. So again, ang kailangan mo lang isipin is, kapag ginamit mo to, dapat may list ka. May pagdudugtungin ka na action or adjective. Yan. So try nating mag-practice. 휴가 때 뭐 할 거예요? What will you do on your rest day? 이야기해보세요. Discuss. Sample. 집에서 낮잠을 자다. So, sa bahay daw ay maiidlip siya. Yan yung action number 1 niya. Verb number 1. And then, ano yung kasunod? Verb number 2 niya is 텔레비전을 보다. Example question. 휴가 때 뭐 할 거예요? Answer. 저는 낮잠도 자고. So, anong nangyari? Yung 낮잠을 dito, yung 을, pinalitan niya ng do. Okay? So, pag si do yung gagamitin mo, no need to consider if may batchim or wala. Okay? So, you just add do dun sa iyong noun. Okay? Kasi di ba si ul or rul sa noun din natin siya dinudugtong. So, instead of ul or rul, you use do. Yun ay kapag gagamitin mo si go na grammar. Okay? So, again, when you have a list of actions or adjective na gusto mong pagdugtungin sa isang sentence. Then dito, 텔레비전을 보다. So ano yung ginawa niya? 텔레비전도 볼 거예요. So yung 텔레비전을 ginawa niyang 텔레비전도. Tapos naka future form lang or future tense. 볼 거예요. Yan. So try natin. Number 1. Same lang yung magiging question. 휴가 때 뭐 할 거예요? So, yung answer is maiiba. So, yung verb number 1 natin dito is 공원에서 사진을 찍다. So, ano yung magiging format niyan? Yung 사진을 magiging 사진도. Tapos, yung 찍다. So, dito, yung jada, dito niya na nilagay si go kasi pinagdugtong niya na nga si jada tsaka si 텔레비전을 보다. Okay? Yan. 낮잠 자고. Yan. So, tayo din. Yung 찍다 natin dito, magiging 찍고. Tapos, 꽃 구경. Yung 을 dito, magiging do. 구경도. And then, 할 거예요. Yan. Bakit 할 거예요? Kasi yung question natin naka-future tense eh. Okay? Tinatanong tayo ano ang gagawin. Kaya yung sagot din natin ay gagawin. Yan. So, number 2. 운동을 하다 magiging 운동도 하고 한국어를 열심히 공부. So, yung 한국어를 dito ay magiging do. 한국어도 열심히 공부할 거예요. Yan. And then, number 3.
부모님을 만나다 magiging 부모님도 만나고 고향 음식도 먹을 거예요. Okay, 먹을 거예요. Ayusin natin. 먹을 거예요. Yan. So, pag dudugtong mo si do or go, walang no need na to consider if may bachim or wala. Dito na lang tayo maging maingat dun sa action if real koyeyo or ul koyeyo yung idadagdag. Okay? So again, yung question is same lang. Hyuga te mohal koyeyo. So number 1, yung sagot natin is 공원에서 사진도 찍고 꽃 구경도 할 거예요. Number 2, 운동도 하고 한국어도 열심히 공부할 거예요. Number 3, 부모님도 만나고 고향 음식도 먹을 거예요. Yan. So, I hope nasundan natin. Sabi dito sa number 2, 여러분은 휴가 때 뭐 할 거예요? Ikaw naman, sa bakasyon mo or sa rest day mo, anong gagawin mo? 2가지 이상 이야기해보세요. So, magbigay daw ng 2 o higit pa. Okay? Na example. Ibig sabihin, yung 2 o higit pa is yung action. So, gagayahin natin yung format dito sa 1, 2, and 3. So, ako for example, gusto kong sabihin, imimit ko yung mga kaibigan ko I'll go on a trip. Yan. And imimit ko din, or kakain ako ng hometown food or yung mga pagkain na kinalakihan ko. So, sasabihin ko, 저는 여행, tapos yung 을 natin, magiging do na siya. 여행도, tapos yung gada, dudugtungan ko ng go, 가고. Tapos yung second action ko is yung kakain ako ng 고향 음식. 고향 음식도. Yan. So, pinalitan ko ulit yung 을 or rul ng do. And then, 먹을 거예요. Kasi future tense yung gagawin ko. 먹을 거예요. Yan. Sabi ko, 저는 여행도 가고 고향 음식도 먹을 거예요. Okay, so try nyo din gumawa ng sarili nyong sentence. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.